Ako na pa yung pamatuod. Ano, ako ang... Ako na sa magpamatuod. Ako na sa magpamatuod na si Maria na tao bro, ang move on, bro. Move on na, bro. Move on na. Tapos na tayo dyan. dili ba wala din hadlok din. Bro, move on na, bro. Natapos tayo dyan, bro. Tinalo na kita, bro. Move on na. Ibang topic na lang. Ibang topic na lang. Move on na, eh. Ano, hindi. Move on na, bro. Natalo ka na, eh. Huwag ka nang umirit pa. Move on na. Ibang topic na lang. May pa nga, kaya nag-conclusion ka, natalo. Wala ka natalo ka din, bro. Move on na, bro. Move on na. Ano sa Unlock mga bro dyan. Hindi ako takot, bro. Tapos yung debate, bro. Kaya move on na. Paris back. Saan naman? Ay, nakaka ano yun. Parang wala katapusan na pag-uusap. Okay na sa akin yun. Natalo ka na. Natalo talaga siya sa debate nyo kasi race back na lang daw siya eh. Hindi man nagre-race back ang panalo. Ayun na nga. Race back yung talo. Hindi ako kasi ako natatakot na ano ba yun? Sige bro, ito na lang bro. Bigyan ikaw ay natatakot na sige, ito bro. Na si Maria may anak na tao na si Cristo. Ha? Takot ka bro? Sige, sige nga bro Jando, tapos naman na kayo bro Jando. Ako nga harap sa kanya bro. Ano yung patutunayan niya bro? Patutunayan daw niya na si Maria ay nanganak ng Kristo na tao. Non-debatable. Nanganak ng Kristo na tao. SDA ba to? SDA yan bro, SDA yan. Non-debatable yun. Aral lang SDA ngayon, Kristo na tao na lang, wala ng Diyos. Yun. Nagbago ang aral dahil sa kay Jerwin. Binabago niya yung aral eh. Kasi tapos na kasi yung si Maria, ina ng Diyos. So ngayon, ako naman magpapatunay na si Maria ina ng taong Jesus. Non-debatable. Hindi man kami tutol yan. Hindi kami tutol na ina siya ng taong Jesus. Pero huwag mong sabihin na yung taong Jesus hindi yung Diyos. Kasi aral di Diyos yung taong Jesus eh. Ano ka ba naman? Kasi negative kasi yan. Tama naman statement mo bro, nanganak ng taong Jesus. Pero yung taong Jesus na yung Diyos yun at the same time. Ito kasi ang pinapatunayan nyo kasi noon hindi bro, hindi man bro, yung gusto mong patunayan, hindi naman kami totoo bro. Sangayon kami dun eh. Bakit ka matapatunay sa sinasangayunan namin? Yes, wag kang ibig sabihin bro, wag ka ibig sabihin takot kayo na patunayan ko na bro, non-debatable yung hamon mo bro. Non-debatable, naintindihan mo yung non-debatable? Parehas tayo naniniwala doon. Naniniwala kami bro na si Kristo tao kasi dual nature yun eh. So ibig sabihin ang anak ng naniniwala kayo na yung ina may anak na tao, si Kristo. Natural, nagkatawang tao nga. Yung Baring Maria, may anak na taong Kristo na Diyos. So, kaya nga. So, naniniwala din kayo na si Maria ay nanganak ng Diyos. Yes. So, dalawa yung paniniwala ninyo. Yes, dual nature si Kristo eh. Ano ka ba? Kaya pinanganak niya eh. Dual nature yun. Okay. Dual nature yun, natural. So, yun ang paniniwala ninyo. Okay. Sa amin. Kasi masasabi ko talaga, ito kasi ang katotohanan. Yun ang nabasa sa Biblia. Na si Maria ay nag-anak ng isang tao na tinatawag ay si Kristo. Hindi siya nag-anak ng isang Diyos. Kasi wala naman babago. Tao na Diyos, hindi tao lang. Bro, Jerwin, wag kang
Huwag kang mag-imbento ng sarili mong aral kasi ang turo sa Seventh-day Adventist, Jesus Christ, dual nature siya. True God, Meron true man siyang yan. true God and true Bro, man. tika lang bro. Kasi ang pinag-uusapan natin bro, ito. Si Maria ay nag-ina ng Diyos. Yun na nga. Hindi kasi yan mabasa. Dual, Oh. bro, wag mo iparamdam sa akin bro na bumabawi ka. Okay? Wag mong, Rejendo. oh, Race back nga siya, race back. Ibig sabihin talo Yan, siya yan sa nga. debate. wag mong iparamdam sa akin na bumabawi ka. Kasi ang ginagawa mo ngayon, bumabawi ka. Pag bumabawi ka, natalo ka. So ibig sabihin bro, Rojendo. Ano? Ibang topic So ibig sabihin ba bro, nararamdaman mo bro? Nararamdaman kong bumabawi ka. Numeris Eh back. wag kang bumawi. Talo ka dun sa debate. Wag kang bumawi, bro. Wag kang bumawi, bro. Wag kang bumawi. Bro Jan, ibig sabihin bro, nararamdaman mo kasi na parang bumabawi ako. So ibig sabihin, niramdam mo talaga yung topic natin. Hindi. Bumabawi ka bro kasi na rumeris back ka kasi ang ibig sabihin nun, talo ka. Bro, yan ang ibig sabihin nun. Ibang topic na lang bro. Ibang topic na lang bro kasi nandyan ba si Jared bro? Jared? Nandito si Jared. Tignan ko lang. Wala na, umalis si Jared. Siya kasi yung pakay ko kanina, kaya nagtawag ako kanina. So pasensya sa disturbo kasi yun talaga akala ko nandyan ka. So, anong gusto mo i-topic kay Jared? Pwede natin mag-usapan yun. Ganito kasi yun. Si Jared kasi, patutsada, naghamon sa akin sa live ni Gapo. Kaya yun, nag-usap kami, nawala. Nawala siya. Anong hamon niya sa'yo bro? Anong hamon ni Jared sa'yo? Papatunayan ko raw na yung totoo na iglesia sa amin. Sige, sige, magandang topic yan bro. Alam mo naman siguro yan dyan do na pag ikaw ang maghamon, ikaw ang affirmative, ikaw ang may sige bro. Kung anong topic. Sige bro. Ay, hindi. So yun ang hamon niya. Mali ka bro. Kasi doon sa debate natin, ikaw ang naghamon nun, ikaw ang nagbigay ng topic, ako ang nag-affirmative. Kaya wag mong sabihin sa akin na mali yung ginawa mo. Tika lang bro. Hindi yung ibig ko sabihin bro. Kang Jan ba? Kang Jared ba? Hindi, sabi mo kasi. Kaya ang naghamon. Sabi mo kasi ang hinahamon. Kasi sabi mo kasi ganito. Ang hinahamon ang pipili ng topic. Sabi mo ngayon, di ba? Hindi yan. Ano? Hindi ganun. Kasi si Jared kasi siya ang naghamon. Hinamon ka niya. Ibig sabihin, dapat siya mag-affirmative. Pero ang hinamon kasi niya, ako. Tapos, wait lang. Sabi mo, ang naghamon dapat siyang affirmative. Ba't mo ko hinamon niya ako ang affirmative? Tika lang, yan ka na naman. Ay, hindi ba yan ang ginawa mo? Nagka-debate, di ba nagka-debate tayo kasi ikaw ang naghamon? Pero kahit ikaw ang naghamon, ako ang... Bro Jan, huwag ka na magdepensa. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Si Jared ang tinutukoy ko. Hindi, mindset mo. Bro, mindset mo yun, bro. Mindset mo yun. Bro, wait lang ha. Mindset mo kasi yun, bro, na kapag ang naghamon, siya ang dapat mag-affirmative. Mindset mo yun ngayon lang. Pero bakit sa debate natin, ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative? Bro, naramdam ko, ngayon bro, naramdaman ko na bro, na naramdam mo talaga yung debate natin. Kasi hindi ka makamove on. Ang sabi ko kang Jared. Ikaw ang pumunta ka sa topic mo. Bro, ikaw ang nagsabi ngayon. Ikaw ang nagsabi ngayon na ang naghamon. Bro, ikaw ang nagsabi ngayon bro na ang naghamon dapat siyang affirmative. Ikaw ang nagsabi ngayon, di ba? Ang maghamon siya ang dapat affirmative. Bakit sa atin? Ito nga. Bakit sa atin ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative?
Kaya nga, dahil sabi mo, Wala kang paninindigan. Nahuli ka na, Bro, wala kang makinig ka muna, Bro, bro. ito na lang, bro. Bro, tika lang. Wala ka kasi paninindigan eh. Dapat sana kung yan pala Tika lang. dapat sana kung yan ang mindset mo, ikaw ang naghamon, ikaw ang naggawa ng nag-affirmative doon. Pero ako pina-affirmative mo, bro, wag mo kong papilosopuhan ng ganyan. Na yung Tika lang ba? yung ano ba? Wait lang ha. Yung mindset tika lang mo, ba? Uy, yung tika lang. mindset mo kasi nagbabago-bago. Ano? Ika lang ba? Ganito kasi yon. Oo, ako ang naghamon. Tapos kay ikaw man ang affirmative, so ikaw ang Ba't ako makokontrol nag-affirmative, kung ikaw ano yung gusto naghamon? mo. Eh bro, ito tanong ba? Tika lang. Ba't ako ang Naku, nag-affirmative? hindi talaga ito makinig. Wait lang ha. Paano natin Bro, bakit ako ang bakit ako ang nag-affirmative, ikaw ang naghamon? Pakisagot 'yon. Kaya nga, tika lang. Kaya nga, makinig ka na naman. Ay, ikaw talaga. Sige. Bakit ako ang nag-affirmative, Ganito kasi ikaw yun. yung naghamon? At, tika lang ha. Makinig ka ha. Ako ang naghamon kasi nag-challenge ako kung sinong papayag na sa challenge ko. Yon. So, nag-accept ka. So, ibig sabihin, in-accept mo yung challenge ko, ikaw yung affirmative. Okay. Kaya ikaw yung magdala, ikaw ang magdala sa topic kung anong gusto So, mo. ibig sabihin, bro, Ikaw yung affirmative eh. ibig sabihin, kahit pala ikaw ang naghamon, okay lang na negative ka lang ang naghamon. Ganon. Kasi sabi mo, ikaw Yan na nga. Ibig sabihin, hindi... Ako ang bahala kung ano ang aking gagawin. Oh, yun na nga. Putulin ko man. So, yun na nga. Di ba, ibig sabihin pala ganito. Kahit pala yung challenger, pwede siyang maghamon as a negative. Pwede siyang maghamon as a Walang negative. problema, bro. Sa akin, bro. Sa akin. Ngayon, wag mong i-apply. Bro. Wag mong i-apply kay Jared. Wag mong i-apply kay Jared yung sinabi mo kanina na ang maghamon dapat siya affirmative. Kasi ang ginawa mo kasi sa debate natin, ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative. Sabi sa Biblia ganito, Mateo 7:13 ba yun? Basahin ko muna ha. Ito sinasabi sa Bible eh. Mateo Kapitulo 7, versikulo 12. Ito sabi dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. In other words, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Ibig sabihin, huwag mong ipilit kay Jared na dahil siyang naghamon siya dapat ang mag-affirmative. Kasi pwede naman siyang maghamon na siya ang negative. Ginawa mo yun eh. Naghamon ka, ikaw ang negative. So pwedeng gawin ni Jared na siyang maghamon na negative siya. Kaya yun. Kaya, pabayaan. Hindi ka lang, bro. Pabayaan mo kasi ako magsalita. Hindi mo kasi ako pinabayaan magsalita. Hindi ako kasi tapos. Kaya na, ito yung sabihin ko. Kaya na mo. Hindi ka marinig. Putol-putol yung boses mo. Hindi ka marinig, bro. Putol-putol boses mo, bro. Hello. Ano yung nasa camera mo? Puwet ba yan? parang puwet nakikita ko eh. Hello. Narinig mo na eh. Narinig mo na? Okay. Ito kasi yun. Siya ang naghamon. So dapat kung siya naghamon, siya affirmative. So dahil hindi siya mag-affirmative, payag ako na ako ang maging mag-affirmative. Payag ako. Wala problema man yan. Kasi sa akin, wala mang problema sa akin yan. Yun na nga. Ang akin lang, nasaan siya? Bakit nawala? Nawala. Umalis parang bula. Siguro may ibang ginagawa. Yun na lang natin pag-usapan, bro. Hindi ganon, bro. Bro, hindi ganon, bro, kasi yun na lang natin pag-usapan. Kasi kami ng galing, bro. Bro, tumatakbo kasi yung oras, bro. Ito na lang, bro. Pag-usapan na lang natin paano nangyari ng iglesyang tinatag ay ang Seventh-day Adventist Church. Yan na lang pag-usapan natin. Ayan ka na naman. Ano? Iglesia ko na. Magtanong sa'yo kasi programa mo kasi ito. Magtatanong ka lang. Sige.
Magtatanong ka lang. Oo. Sige, magtatanong ka lang. Ikaw Sige. ang magsagot. Sige, sagot. programa Sige. mo kasi to. Tanong. Sige. Yung pala gusto mo eh. Sige, magtanong ka lang. Pinapasok mo ko dito, tapos ngayon. Sige. Yun pala yung ano mo. Okay lang. Walang problema sa akin, magtanong kayo. Okay lang naman sa akin na basta mag-usap tayo kung ano talagang gusto mo. Gusto mo, magtanong ka lang sa akin. Sige, magtanong ka lang sa akin. Go ahead. Sige. Ito yung tanong ko sa iyo, bro. Kasi sinabi mo kasi, bro, na kahit ano, bro, tanong ko? Or magpili ka kung anong... Kahit ano, topic? bahala ka kahit ano. Basta ang sagot ko, Biblia at referensya. Sige, go ahead. Okay. Sige, punta tayo sa kuan, bro. Sa ano mas maganda? Sa mga pare, bro. Sige, sa mga pare. Go ahead. Kasi maganda kasi yung mga topic na pare, bro. Okay lang yan. Okay lang. Walang problema. Go ahead. Okay. Doon sa mga pare, bro ba? Siguro, sa mga pare, bro, yung may pare ba dyan na nakalagay sa Biblia na inutusan ni tawag dito ni Jesus Christ, bro? Merong mga pare, bro, sa Biblia. Hindi lang si Jesus Christ ang nag-utos, pati si Apostol Pablo. Si Tito, hintil yun. Si Timoteo. Saan? Hintil si Tito, hindi nga natuloy yun eh. Unang Pedro 2:9 pa rin dyan, basahin mo. Unang Pedro 2:9. Oo, magandang balita Biblia. Ito, maganda to. Unang Pedro 2:9, ito mga ano to eh. May mga hintil dito eh. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pare, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Mga hintil to kasi nasa kadiliman ng hintil dati. Ngayon, tungo na sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So ang tinutukoy dito kasi ang unang Pedro, ito ay sinulat nung siya ay nasa Roma. So ito ay mga hintil na nasa Roma. Si Tito naman, hintil si Tito. Si Timoteo, hintil si Timoteo. Yung tatay lang niya ang Hudyo, yung nanay niya hintil. Sa madaling salita, mixed breed si Timoteo. So hintil si Timoteo. Pare yun, mga pare ito, maharlik ang pare, mga pare ito, mga hintil to eh. Nasagot yung tanong mo, bro. Follow up ko. Sabi mo kasi, yung si Timoteo, hintil na pare, di ba? Si Timoteo, si Tito, at saka yung nasa unang Pedro 2:9, mga hintil yun ng mga pare. Okay. Sa Roma yun eh. Lahat ba ng mga pare, bro, ay hindi natuli? I mean, lahat ba ng mga hintil ay hindi natuli? Hindi ibig sabihin ko. Ibig sabihin ko, yung mga hintil hindi pinipilit na matuli. Actually, si Tito hindi natuli. Si Timoteo hindi rin natuli. Bro, hindi yan ang tanong ko, bro. Ang tanong ko ba, na lahat ba ng mga hintil ay hindi natuli? Yun ang sagot ko. Ang tanong ko. Hindi lahat ng hintil, bro. May mga hintil na natuli. Mga hintil kami, tuli naman kami. Mga hintil kami, mga tuli naman kami, yung mga paring Pilipino. Kasi pag sinabi kasing hintil, hindi Hudyo. Halimbawa, yung Pilipinong pastor sa SDA, hintil yun eh. Natuli ba yun? Natuli. Okay, so sabi mo, hindi lahat ng mga hintil natuli. Okay. Ang pagtuli ba, bro, ay isang requirements para maging isang pare? Hindi. Ang tuli, bro, siya yung ipinalit doon sa siya yung pinalitan ng bautismo. Dati kasi para makapasok sa bayan ng Diyos, kailangan tuliin. 'Di ba yung mga hintil na umano sa Judaism, pinipilit nila na matuli, Tito 1:10. Pinipilit ng mga Judaism na matuli yung mga hintil na pumapasok sa Judaism. Kasi requirement sila sa Old Testament para ka mapaanib sa kanilang samahan, kailangan ka patuli. Pero pagdating sa New Testament, binago na ni Kristo yun, ginawa ng bautismo. So yung dati tuli na requirements, napalitan na ng bautismo. Kaya ang mga hintil, hindi na pinilit na matuli.
Kung gusto nila magpatuli, di bahala kayo. Okay, libre. Pwede ka magpatuli kung gusto mo. Pwede mong ayaw. Di, wala mo gagawa yung ano. Hindi ka naman nagkakasala kung patuli ka man o hindi. Actually, sa ating panahon ngayon, magpatuli ka. Medical reason naman ang dahilan. Hindi naman sa covenant reason. Medical reason naman ang dahilan nun. Okay, follow up ko. Sige. May babasa ka ba sa Biblia na yung tinatawag na tuli ay kapalit bautismo? Nasa Colossus 2:12. 11-12. Pakibasa nga, pakibasa. Tingnan natin kung sinasabi mo na yung bautismo, yun ang kapalit ng tuli. Colossus 2:11-12. Ito sa kanya, sabi to, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo. Ayan na. Na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. So meron pa lang pagtutuli para na hindi gawa ng mga kamay. Sa pagkahubad ng katawang laman, yung pagpalos ba? Pagpalos sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. So meron pa lang pagtutuli ni Kristo tinatabi dito. 12. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo na kayo na may muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. Nangalibing nakalakip niya sa bautismo. Muna salita, yung dati na pagtutuli, pinalitan na ng bautismo. Yan bro. Bro, sa'yo yan, sa'yo. Pakipaulit ko bro, pakiclarify ko lang bro na sabi mo bro, yung bautismo ay kapalit, yung tuli ay kapalit ng bautismo. Ipakiclarify ko bro kasi yung bautismo, iba yung kasi yung bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. 11, nasa kanya ay tinuli rin naman kayo ng baliktad yung bro. Tika lang, baliktad yung ano mo, yung sabi mo na yung bautismo kapalit ng tuli. Baliktad ang sabi baliktad. Ang sabi ko, ang bautismo, yung tuli. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Kaya sabi ko kanina sa Old sa Old Testament, para ka mapaanib sa samahan nila, kailangan mong patuli para ka mapaanib. Ngayon sa New Testament, hindi na kailangan magpatuli pa para umanib. Ang paraan na yon, yung pagtutuling hindi gawa ng mga kamay na referring sa bautismo. Nasa kanya ay tinuli rin naman kayo. Tinuli kayo. Pero sa pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Kasi yung pagtutuli kasi natin nauunawa ang gawa ng kamay yun eh. O ngayon, hindi sa pagtutuling gawa ng kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, yung nakambag, sabi siya pa na palos. Walay palos nga mahitabo. Sa pagtutuli ni Kristo na nangalibing nakalakip niya sa bautismo. So ang pagtutuli ni Kristo na ipinalit sa pagtutuling gawa ng kamay, ang pagtutuli ni Kristo, yun ang pagtutuling hindi gawa ng kamay na ang ibig sabihin, bautismo. Amen. Ibig sabihin. Pakibasa ko sa Bisaya bro. Kasi hindi ko masyadong maintindihan ang Tagalog. Pero nakukuha ko yung tika lang. Nakukuha ko kasi yung maintindihan ang Tagalog ko dyan. Kaya hindi niya maunawaan. Hindi maklaro ang Bisaya at Tagalog. Ikon mo sa King James bro. Hindi pala siya na ganun mag-comprehend ng Tagalog. Sige. Sa King James. Sabi ko yung sinabi ni ChatGPT ang pagtutuli ay tanda ng tipan sa lumang tipan. Ang bautismo ay tanda ng bagong tipan kay Kristo. Hindi sila pareho. Pero ang bautismo ay parang spiritual na katumbas ng pagtutuli sa bagong tipan. Nag-mute tayo na yun. Nag-mute. Hindi ka na-mute bro. Naririnig ka namin ang ingay-ingay mo dyan eh. Kaya kami na-mute kasi ang ingay-ingay mo eh. Ano yung nasabi niya bro sa picture niya bro? Saan nakatutok yan? Ano ko bro? Sa puwet niya. Wala bang hayaan na nakalagay sa kung saan yung kasi pangit tingnan parang kasi religious religious. Pwede mo itutok mo na lang sa mukha mo bro, wag mo itutok kung saan.
Para naman hindi mababastos yung programa Short natin yan bro, yan. so short ko kasi tinakip ko kasi nagda-live Hindi, kasi ako. saan mo nilagay yung cellphone mo bro? Saan mo nilagay yun? Yung honest speaking, saan yun nakalagay? Sa paa ko nga, sa paa ko ni Sa Nikulog ko ba? hita, sa hita. Hita, Nikulog ko sa shirt, sa pantalon ko. Kasi yung pangit Yan tingnan, sa paa ko. Ganito yan kasi yan bro. Kami, Sige bro, pakibasa lang sa King James bro, palihog bro. Pakibasa lang sa King James para sige. may follow up ako sa iyo na tanong. Sige, King James tayo, King James. Ito gusto niya, King James daw eh. So, Kasi 2:11. nag-focus tayo ngayon sa tuli. Tuli kasi ano yung pinakatanong mo sa pinuko tuli, kapatid? Ano pinakatanong mo sa tuli? Ito, sige, ating basahin sa Bisaya. Ito sa Bisaya. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Ano daw? Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Ibig sabihin, Ang nabautismuhan kayo kasi hindi ka naman nakakaisa ka Kristo kung hindi sa pamamagitan ng bautismo. Galatia 3:27. Galatia 3:27, mahiusa kita ni Kristo pinaagi sa bautismo. Okay? Gituli kamo diha, ate basahin sa Galatia 3:27 para maliwanag sa kanya. Bro, iwasa lang to bro. Basta bro, palihog bro. Ayaw putla bro. Wait lang. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. So ang pagbunyag, ang pagkahiusa ni Kristo. Atong balikan ang Colosas 2:11. Hindi siya kasabot og Tagalog. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. So nahiusa ta kaniya sa pagtutuli. Unsang matangan dili sa paagi nga tawhanon, kundi sa paagi ni Kristo. Ano po din naka-loudspeaker na po do. Ay ba loudspeaker bro kay ako di ko balik-balik. Wala man. Sa tingna, i-con ko lang, i-mute ko lang. Sumangil lang. Sumangil na po day. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon, kundi sa paagi ni Kristo. Nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Kaysa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo, gibanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. So gituli kita dili sa paagi nga tawhanon. Dili paagi nga tawhanon, dili lang tawhanon nga paagi nga tuli ba, kundi sa paagi ni Kristo nga maoy timaan nga kamo naluwas. So ang atong tuli nga nadawat mo na atong timaan nga kita na luwas. Masama na. Bautismo, natural. Ang mo sabi sa'yo, Bisaya pa lang ngayon. Sige, follow-up question. Tanong lang gusto mo ha? Tanong lang. Okay, follow-up ko. Ito, sinabi mo, paagi. Sa paagi ba? Ang nabasa mo ba yan bro? Kapalit o paagi? Kasi iba yung kapalit at iba yung sa tinatawag na paagi. Sa Tagalog nun, parang paagi. Ang ginagawa mo ngayon bro, it's fallacy of equivocation ang ginagawa mo ngayon. Tika lang. Fallacy of Kasi ganito kasi yan. Brother John Ray. Wait lang ha. Brother John Ray. Pakibasa ngayon, binas mo yan sa ChatGPT. Sabi dito, ang pagtutuli ay tanda na... Makinig ka muna bro kasi may binabasa tayo para maunawaan ng mga tao nakikinig. Ang pagtutuli ay tanda ng tipan sa lumang tipan. Ang bautismo ay tanda ng bagong tipan kay Kristo. Hindi sila pareho. Pero ang bautismo ay parang espiritual na katumbas ng pagtutuli sa bagong tipan. Espiritual na katumbas ng pagtutuli ang bautismo. So, hindi man kami Bible alone, pwede kami magbasa ng mga referensya. At ang bautismo ay katumbas ng pagtutuli. Ito ay spiritual na katumbas ng pagtutuli. Next question bro, magtanong lang ngayon ang gusto mo Tanong lang. Huwag ka magpaliwanag.
Okay. Huwag ka magpaliwanag. Ano ang nabasa mo diyan? Ano ba yung tawag nito? Pinalit o sa Tagalog yung anong Katumbas? Aryas Saka- lang yan. Pareho lang yun, bro. ibang hindi katumbas yung sinasabi doon sa Bisaya. Balikan mo yung, Parang- balikan mo ba dyan yung binasa mo? Option. Parang option. Hindi Ang GPT. bautismo ay parang spiritual na katumbas ng pagtutuli sa Hindi ako bagong naniniwala tipan. sa GPT. Bro, hindi ako naniniwala sa GPT, bro. Bro, wala kaming pakialam, bro, kung hindi ka maniniwala sa ChatGPT. Ang sa amin ngayon, ang mga nanonood, ang aming priority. Dahil given na yan eh. Given na ang mga protestante, sirado isip, ayaw talaga tumanggap ng aming mga reasoning. Given na yan. Kaya ang aming top priority sa programang ito, yung nanonood, hindi yung nagtatanong. Kasi alam ko naman na hindi ka tatanggap dun eh. Next. Bro, sports tayo, bro ba? Sports tayo ba? Sports. Yung sports. Ang gusto Dapat ko lang, bro. yung sagot Ano, namin sports? kasi sports Ano naman ba? pala eh. Sumagot ka ng yung tama ba sa Bro, aking sagot? Kasi kung sports ang pala, nakasagot kasi doon, bro, kung sports pala, bro, dapat ano man ang isagot namin, respetuhin mo yon, tanggapin mo yon. Kasi sports eh. Tinanggap ko naman yung tanong mo. Oh. Bro Jando, Ano Jando, yun? ang nangyari kasi dito, bro, hindi pa ako nakatapos sa pagtanong, sumagot ka na. Kasi hindi mo ba nakikita yung direct na tanong ko. Ano? Kasi nakalagay, ang sinabi ko kasi kanina, yung tuli ba ay kapalit Yun na ng nga. bautismo. Sabi mo, oo. Kapalit Tapos, siya. Pag binasa, yeah, totoo. Kaya nga, Oo, totoo. tapos doon sa binasa, Totoo. oo, totoo. Yun ang tanong ko. Na yung tuli ba Oh, ay kapalit ng bautismo. So, sabi mo, natural. yun. Oh, yun, natural. Bro, natural bro, Oh, na sige. ang bautismo Tika lang, ang tika lang. sige, Tika lang. sige. Tika lang, kasi ikaklaro ko lang ba? Kasi yung binasa mo, hindi naman nakalagay doon na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Walang kapalit nakalagay. Ang Ayun, sinabi doon, binasa ni John Ray, katumbas. Hindi lagi ko maniniwala sa GPT. Ay, wala akong pakialam nga kung hindi ka naniniwala Sige, doon. Okay, bro, dyan ba? Sige. So, ganito, bro, Christian. Bro, Christian. ano pangalan niya, bro? Ano yan, si Jerwin Rosales Bro yan. Jerwin, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba, bro, na yung pagtutuli ang siyang utos nung unang panahon? Wala akong problema yan, bro. Naniniwala ko yan, bro. Pero hindi yan bautismo. Oh, bakit ngayon, bro? Bakit ngayon, bautismo na? Next question ko sa'yo. Sang-ayon ka ba na yung mga kautosan ng Bro, unang tika panahon... lang. Wait lang. Para maunawaan mo ba na hindi mali si John sa sagot niya sa'yo? No, ito, tanong ko, follow-up question. Maniniwala ka ba na sabihin ko sa'yo na yung kautosan ng unang panahon ay pinalitan? Sa anong paraan? Anong pinalitan? Yung kautosan ni Moses pinalitan. Klaro mo muna. Kung ano? At, kaya nga, ikaklarify mo kung ano yung utos na pinalit kasi maraming utos tapos yung lahat, pinalit. bro, lahat, Utos na pinalitan. Kung saan mabasa? Hebreo Okay. 7:11 to 12. Pinalitan. Pero Eto. sabi mo lahat. Eto bro, Sinabi mo lahat. Ano yung lahat na eto bro, pinalitan? basa. Sige nga. Basa ko basa. Sige nga, basa. Bro, pwede ba Oh, wag basa. mong i-loudspeak bro kasi yung aking babalik-balik eh. May mute ko na lang, bro. I-mute ko na lang. Kung dili, magpunta ko sa Pikas, bro, na ano. Kasi Sa Pikas ako na cellphone. ang pangit naman na Hindi ka lang, mabalik-balik yung boses ko. Okay. Ganito na lang. Tika lang, kasi punta na ako sa isa. Alam ko kasi nagre-record ka dyan eh. Pwede mo naman Wala, bro. pwede mo naman to i-download eh. Bro, wala talaga, hindi ako nag-record. Kasi isang cellphone ko, nakagrab kasi ito. May na lang ba, may mag-request. Pero tinignan ko lang sa kuhan. Sige bro, mag-mute na ako. Oh. Hello. Wala na. So, eto sinasabi dito sa Hebreo 7:11 to 12, ganito nakalagay. Babasahin mo sa ang Biblia para ang mabasa palitan kasi yun ang point niya ay palitan eh. Sa ang Biblia mo basahin. Sige. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa amamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita
sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ng kautusan, anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote? Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Ayan. Talagang pinalitan ang kautusan. Bakit? Litra por litra. Dahil noong una, para maging member ka sa kanilang samahan, kailangan mong magpatuli. Requirements ang pagtutuli noong una para ma-member ka sa bayan ng Diyos. Correct. Pero ngayon, kung gusto mong magpa-member sa bayan ng Diyos, hindi na requirements ang tuli. Correct. Ang requirements ngayon, bautismo na. Correct. Kaya yan ay isang ebidensya na talagang pinalitan. Ngayon, kung sasabihin mo na walang mababasa na pinalitan ng... Nawala. Tignan mo na ha. Wais ni Jabba Legenda biglang pinutol nung nabasa na. Ayan ang problema dito. Biglang pinuputol. Biglang pinuputol. Ayan, samot na hinugma yung... Kala bro. Okay na bro? Sige. Okay na? Padahin ta. Sige bro. Basahin ko ulit yung yung sinasabi sa... alam ko yan bro, yung binasa mo bro. Alam ko yan bro. Alam mo. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangang palitan naman ang kautusan. Tama yon. Bakit? Noong una sa panahon pa ni Moises, ng Aaron, pag gusto mong umanib sa samahan ng Diyos sa kanyang iglesia doon sa ilang, ay ang requirements pagtutuli. Para makapasok ka, kailangan mong patuli. Ngayon, sa panahon na ng bagong tipan, hindi na requirements ang pagtutuli pag gusto mong pumasok. Ang requirements ngayon, bautismo na, hindi na pagtutuli. Yan nga dati, pagtutuli. Ngayon, bautismo na. At kung sasabihin mo sa amin na hindi ka naniniwala kasi walang nabasa letra por letra na ipinalit ang bautismo sa pagtutuli, din kailangan mong ipaliwanag bakit sa ating panahon ngayon, pag umanib ka sa isang iglesia, hindi na kailangan magpatuli ka pa. Kailangan bautismo na. Kasi kung gaganyanin mo ako, isang fallacy yan. Fallacy from argument from silence yan. Na wala ang nabasa letra por letra na ipinalit sa ang bautismo sa pagtutuli, hindi ito totoo. Di kailangan mo ipaliwanag bakit ngayon kung hahanip ka sa isang iglesia, bautismo ang requirements, hindi tuli. Okay. Okay. Tanong ko bro. Ano? Tanong ko bro. Sige. Kasi ito, ang binasa mo kasi Hebrewanon City. Diba? Ang Hebrewanon City kasi may pinalitan ng mga sugo. Tanong, ito. Ano yung mga sugo na pinalit? Yung mga kautusan na nakabatay sa Levitical law. Gaya ng ano? Gaya ng pagtutuli, nasa Levitical law yun. Ano? Mabasa mo ba yun bro? Na Yun na nga. Ang tawag diyan fallacy of silence ang tawag diyan. Fallacy of silence. Bakit? Okay. Ipaliwanag mo sa amin. Bro, ganito yan bro. Di ka lang bro. Sumasagot ako. Sumasagot ako. Sige. Ang tawag niya sa tanong mo na yan, fallacy from argument of silence. Sabihin, pag walang nabasa letra por letra, hindi ka maniniwala. Pero hindi mo madidinay ang reality. Kasi nang umanib ka sa SDA, binautismuhan ka, hindi ka tinuli. Fake. SDA, pag lumipat sa born again, anong gagawin? Tutuliin ba? Fake. Hindi. Fake. Bautismo lang eh. Amen. Lipat ka nagkatoliko, anong gagawin sa'yo? Bautismo lang naman eh. Amen. Meron bang tuli ngayon? Ibig sabihin bro, walang mabasa na tuli. Meron nga. Colossus 2:11-12. Tayo ay tinuli. Okay. Tayo ay tinuli
sa Bro, pamamagi ang tanong ko, bro, sumasagot ako. Bro. Tayo ay tinuli Teka lang. sa paraan ni Kristo, hindi sa paraan ng mga tao. At ang pagtutuling yun Bro. ang bautismo. Sinagot na nga kanina eh. Bro, ang tanong ko bro, ito. May mabasa ka ba sa Biblia? Old or New Testament? Siguro sa New Testament lang. Bro, nabasa kasi ko na. pinalitan. Bro, nabasa Hindi ko ka na lang. bro. Nabasa ko na. Kapatid, hindi mo lang tinatawag. Kung ayaw mong tanggapin, hindi ko na problema yon. Ang sabi doon, tinuli tayo. Tumahimik ka muna. Ang sabi doon, tinuli tayo sa paraan ni Kristo. Tinuli tayo sa paraan ni Kristo. Ito'y hindi Okay. nagawa ng tao. Yung tuli na gawa ng tao, wait lang. Yung tuli na gawa ng Sa tao, laman yung yun. tinutukoy mo sa laman, yung may palos. Kung kanina, may palos ba? Na magbubukas yung katawang laman, yun ang palos. O sa Bisaya pa, palos. No? Okay. Hindi sa paraang Next yun. question. Tinuli tayo. Next question. Tinuli tayo sa pagtutuli na paraan ni Kristo. Ano yun? At dahil sa tuling yun, Okay. naligtas tayo. Ano yung yun? tuli na yun ni Kristo Bautismo. mo dyan do? O Okay. anong tuli yung nakakapagligtas sa atin kung hindi yun ang bautismo? Okay, next question bro. Okay, next question. Ito ang next question. Sabi mo, pinalitan ang sugo. At ang tuli ay isa doon sa sugo. Levitical law yun eh. Natural. Okay. Ang sugo na pagtuli, galing ba yan sa sugo ng Panginoon? Okay, pakisagot. Yes. Saan mabasa? Yes, utos yan ng Panginoon. Genesis 17, 9 to 14. Genesis 17, 9 to pakibasa, 14. Pakibasa. Sinabi ko na nga utos ng Panginoon eh. Naku, papapasahin ba naman ako? Pakibasa nga. Nagbigay ka ng verse pero hindi mo binasa. Sige. Basa mo. Genesis chapter 17 verse 9 to 14. Okay? Sabi ganito. Sinabi pa niya kay Abraham, ingatan mo ang kasunduan nating ito at ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8 araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Ang sino mang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binaliwala niya ang kasunduan ko. Yan ang sinasabi ko na para maging member ka ng kanilang samahan, kailangan mong patuli. Dahil kung ayaw mong patuli, huwag kang ituring na kababayan. Ngayon, sa ating panahon ngayon, hindi na pagtutuli ang paraan para mapaanib sa iglesia. Bautismo na. Next question. Hindi ako mag-discussion bro. Klaro ko lang. Sa King James bro, pakibasa bro. Kasi ang tuli na sinasabi dyan, hindi yan nakabatay sa pagtuli na, sabi mo kanina, yung tuli na, yung panit. Circumcision. Pakibasa sa King James bro. Hindi ba tuli sa Problema to. Hindi pala naunawaan ang circumcision. Bro, hindi ako naniniwala. Circumcision bro, tuli yun. Kaya nga, pakibasa na lang ko bro sa King James kung ano ang ibig sabihin nun. Problema pa kapatid kung nagpapabasa ka ng English tapos ikaw hindi mo naunawaan yung sinasabi ng English. Bro, ika lang bro kasi ang tuli kasi bro, hindi yan sugo ng Panginoon. Sugo yan ng mga Hudiyo. Sugo ng Panginoon. Mga balikan ha, 9 ha. Ating balikan sa 9 ha. Sinabi pa niya kay Abraham. Bro, King James bro.
Bro, King James bro. Kahit King James yan, kahit sa King James, ganun pa rin yan. Ang Diyos nagsalita dyan. Sige. Ating simulan ating simulan sa ating simulan sa verse 1. Sino ang kausap ni Abraham dito ha? Sino ang kausap ni Abraham dito ha? And when Abraham was 90 years, King James version bro. 17 verse 17 Genesis 17 verse 1 ako magsisimula. 17:1. Oh, 17 ako magsisimula ha. And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram. So nagpakita ang Panginoon kay Abram. And said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. So, ang kausap ni Abraham dito, ang Panginoon, yung Almighty God. Anong sabi doon? And God said unto Abraham. Ang Diyos ang kumausap kay Abraham. Ang Diyos ha? Hindi daw Diyos ang nagsabi. Hudiyo daw. Hudiyo daw ang nagutos. Hudiyo daw. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant, which ye shall keep between me and you, and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised, and ye shall circumcise the flesh of your skin. The flesh of your foreskin. Alam mo yung ano yung foreskin? Alam mo yung foreskin? Balat ng ano mo yun, ang ari mo yun. Ha? And you shall circumcise the flesh of your foreskin. Balat ng ari mo yun, yun ibig sabihin nun. And it shall be a token of the covenant betwixt me and you. 12. And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man child in your generations. He that is born in the house or bought with money of any stranger, which is not of thy seed, and the circumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people, and he hath broken my covenant. Flesh of his foreskin. Okay. Ano unawa mo dyan? Next question na lang. Ano unawa mo dyan, bro? Next question na lang. Di napatunayan ko. Di na napahiya siya. Sabihin na natin. King James kasi. Sabihin na lang natin. Okay. Talaga napatunayan, bro. Okay. Huwag mo sabihin na lang natin. Okay. Talaga napatunayan. Sabihin na natin. Kasi hindi pa ko talaga dyan. Sige. Ito, next question. Kung ang bautismo ay kung ang tuli ay kapalit ng bautismo, bakit ngayon nagpabautismo kayo tapos nagtutuli kayo? Ibig sabihin ba na hindi pa natatapos. Ito naman, ang ginagawa niya ngayon, fallacy of equivocation. Ito. Ang ginagawa niya ngayon, fallacy of equivocation. Tayo ay nagpabautismo. Natin ngayon, hindi na dahil sa kautusan. Hindi na dahil sa covenant. For hygienic reason. For hygienic reason na tayo ngayon. Ito ngayon tayo ay binautismuhan para maging membro ng iglesia. Tayo ay tinuli for hygienic reason. Hindi tayo tinuli for the sake of the covenant. Itong binasa natin sa 17, 9 hanggang 14, sila ay tuliin for the sake of covenant. Basahin natin uli, kawawa naman si Jerwin. Pinapakita niya talagang kulilat siya. And the uncircumcised man, child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Covenant. Pag hindi ka nagpatuli sa Old Testament, sinira mo, nilabag mo ang kanilang covenant. Sa atin ngayon, pag nagpatuli ka, hindi na for the sake of covenant. Tayo na is for hygienic reason na. Nanimaho kang tik-tik, tapos patuli ka. Ganun. Bro, dyan daw. Bro. Ulitin kong tanong, bro.
O, sinagot ko na, bro. Siguro hindi mo narinig yung tanong ko. Narinig ko yung Siguro tanong hindi mo mo. narinig yung tanong ko. Narinig ko yung tanong Oh, ulitin mo. ko, ha? Sinagot ko Okay. na. Ito yung tanong ko, bro. Ano ha? Sana anis ka sa sagot mo. O, honest Ito, naman ako honest. O. kung ang tuli ay kapalit ng bautismo. Ay, mali, baligtad. Bakit? Wala akong sinabi na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Sabi mo, pinalitan eh. Ang sabi mo, ko, yung noon, ang sabi, tapos pinalitan ng ang sabi ko, bautismo. bro, ang sabi ko, ang bautismo ang ipinalit sa tuli. Wala akong sinabi na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Ano sinabi mo eh? Okay, kaya nga. Ay, wag mo sabihin kaya nga. Yung, Bro, wag mo sabihin kaya nga, baliktad ngayon sa'yo. Ang sabi ko, ang sige, bautismo, ang ipinalit sa pagtutuli. Ang sabi mo, na sige, ang sige. tuli, ang kapalit ng bautismo. Baliktad yun. Sige, baliktad. Okay, ulitin ko ha. Sabi mo, sa Hebrewanon, City saan ba yun na? City, 12. 10 ba yun or 11 or 12, yun. Sabi mo, pinalitan ang sugo. Isa doon ang sugo na pinalitan ang tuli. Tapos, prove mo, pinatutunayan mo na yung bautismo, yun ang kapalit ng tuli. Kaya, yun na. Colosas 2:11 to 12. Na tayo ay ito yung tinuli. Okay. Pero sa paraan ni Kristo. At sa tuling yun, yun ang nailigtas tayo. Bro, anong klase ng uri ang anong klase ng tuli nakakapagligtas? Tika lang. Ang tanong ako. Sige, tanong ka lang. Okay, ito yung tanong ko. Kung ang tuli, kung ang bautismo, ang kapalit ay ang pinalit ay tuli, bakit ngayon? Hindi nga, baliktad bro. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Yun ang binasa ko kanina. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Ang bautismo, yun ang pinalit sa tuli. Di ba yun ang sabi mo? Ayun, bakit ngayon? Nagpapatuli ka at nagpabautismo. Ibig kong sabihin, sinagot ko na yan, bro. Hindi na Bro, sinagot ko na yan, bro. Tayo ay nagpabautismo. Tayo ay nagpabautismo para mapaanib sa iglesia. Tayo ay nagpapatuli for hygienic reason. Kaya kung hindi tayo magpapatuli sa Bisaya na mga lugar, sa sungugol kag piso 10. Para hindi okay. nanimahog tik-tik. Para hindi sumugon. Bro, para hindi Bro, Jando, follow-up ko sa... nagtatanong ka lang, sumasagot ako eh. Para hindi sumugon, magpatuli. Yun. Yan ang reason natin, hindi dahil sa covenant. Next. Follow-up ko sa sagot mo. Kasi yun ang sagot mo, hygienic. Di ba? Hygienic reason. So, ang pagsabi ba sa Genesis 17:1 ay hygienic na sugo ng Diyos? O hindi hygienic. Yung sinasabi na hindi hygienic yung Bro, yung sa Genesis, hindi hygienic yung sa Genesis. Yun ay covenant. Bro, nagtanong ba ako, bro? Hindi pa tamos yung ko, bro. Ang tanong ko, bro. Tika lang. Sa Genesis 17, verse 17, chapter 17, verse 1, pababa, sabi mo, hygienic kasi yan. Wala ko sinabing hygienic. Wala ko sinabing hygienic yun. Napakasinungaling nito. Inaano niya yung mga sagot na nagdando, pinagrarambol yung mga sagot mo. Pinagrarambol yung sagot ko. Hindi mo kasi ako pinapatapos. Hindi pa ako nag-in. Wala akong sinabi, bro. Wala ko sinabi na yung tuli sa Genesis 17, 9 to 14 ay hygienic reason. Wala ko sinabing ganon. Ang sabi ko, covenant yun. Kaya pag hindi ka nagpatuli, itatakwil ka. Covenant yun. Bro, ulitin ko naman tanong, bro, kasi sumapaw ka kasi. Kasi binabibitangan mo ako eh. Ikaklaro ko muna.
ang sabi mo, ang tuli is hygienic. Sa diba? atin ngayong panahon. Sa panahon Okay, natin yan, ngayon, ang pagtutuli, hygienic reason. Sa Correct. ating panahon. Okay. Oh. Okay lagi, okay na. Tapos, ang nakalagay dyan sa Genesis chapter 17, verse 1, pababa, pang covenant yun siya, di ba? Pang covenant. Yeah, Yes. covenant yun. Ito yung ang tanong ko. Kung covenant yun siya, kasama ba doon ang pagbabautismo? Hindi. Hindi kasama ang bautismo, hindi naman utos ang bautismo sa Old Testament eh. Correct. Sa Old Pagtutuli Testament nga. para ka makapasok sa bayan ng Diyos, tuli ang requirements. Hindi bautismo. Ngayon sa New Testament, sa ating panahon ngayon, hindi na requirements ang tuli. Bautismo ng requirements. Pero ba tayo nagpapatuli sa ating panahon ngayon? Hygienic reason. Yun ang sabi ko kanina. Huwag mong rambulin. Correct. Pinagrarambol mo eh. Bro Janda, 12:04 na bro. sunod na naman. So ibig bang sabihin na walang bautismo sa panahon ni Abraham sa Genesis 17:1? Hindi Walang bautismo. hindi utos Walang ang utos bautismo. pero may nangyaring bautismo. Walang utos pero may bautismo. Ang sabi ko kanina, brother, bro, baka Ayun na. bro, baka pag ito ni-review ko ito, mapapahiya ka na naman ulit. Gaya na ginawa mo, sinabi mo ko na binago ko raw. Malapit na. Malapit. Baka to yung sabi niya kasi kanina, binago ko raw yung ano. Sabi ko kasi, nag-play ako ng video ni John de la Peña. Sabi niya, anong purpose mo? Ba't mo piniplay yung video? Sabi ko, ang purpose ko diyan para wag mong salungatin. Para dili ni mo sungagon. Ngayon, nung sabi niya, pinlay ko daw yun para dili sundugon. Wala ko sinabing ganon. Ang sabi ko, dili sungagon. Sabi niya, binago. Ito naman ngayon, binabago naman niya ngayon. Ang sabi ko, sa panahon sa Genesis, covenant yon. Para ka makapasok doon, kailangan ka patuli. At ang sabi niya kanina, meron bang bautismo sa panahon ni Abraham? Ang sabi ko, walang utos na bautismo sa panahon ni Abraham. Ngayon Correct. tumatawa-tawa siya. Sabi niya, Pero may nangyaring bautismo sa panahon ni Moises. yung pagtawid nila sa dagat na pula. Pero hindi utos yun. Hindi utos yun. Hindi Alam mo ba utos ng Diyos yun. Ito problema kay Jerwin Rosales eh. Pabingi-bingi. Ayun yung pabingi-bingi niya, ako pa sinisisi. Tapos tinitwist yung mga pinagsasabi mo Bro Janda. Bro, pwede ko tong gawan na pwede ko to gawan ulit ng review. Gawan ulit ng review kaya na ginawa ko nung una, review na wala akong sinabi na ang sabi ko kanina, walang utos na bautismo sa panahon ni Abraham, yun ang sinabi ko. Bro, ganito kasi yan, bro. Tapos Alam mo ba, bro? Nagmamalinis ka. Sige, kaya alas 12, alas 12:07 na. Nagmamalinis ka, bro. Bro Jerwin, next time mo naman Bro Jerwin. Bro, Jerwin, pahinga ka muna kasi 2 beses ka na dinalo dyan bro. Pahinga mo yung tama mo bro. Kasi bro, Kasi alas 12 na, isipin mo, simula alas 6 hanggang alas 12 ako dito. Antok na. Excuse me bro, bias kasi kayo dito bro. Anong bias? Bias. Kasi Walang bias bro, hindi di mo na tinatanggap. yung sabi ko kasi nagsasapaw kayo at isa pa nagmo-mute kayo. Kaya Wala, hindi di ko ko marinig na-mute. kaya yung sinabi ko na Bro. iniba ninyo kasi hindi ko marinig kasi ang sinasabi Bro, ninyo. naririnig ka sa live bro. Hindi ka na may mute bro. Viewers namin nakakaalam mo. Nagmo-mute kayo kaya nga may record ako to yung inedit ni Jando. May record ako doon. Nagsalita ako tapos hindi na nakalagay doon sa live niya kasi nagmo-mute siya tapos nagsasapaw siya kaya hindi ko marinig na yung iniiba niya yung sinasabi niya. Baka nag-i-interrupt ka na ng panahon na yun kaya minute ka. Pero kanina, walang nag-mute sa'yo kanina bro. At Bro Jando, ano muna natin Bro Jando, next time na. Alam na. Nabuking kasi siya doon sa video. Sabi niya kasi, pinlay ko daw yun para dili sundugon. Yang sabi ko, para dili sungagon.
Ang pandinig niya para dili sundugon. Ngayon ni-review ko yung video. Yung una, yung part na sinabi ko, sinabi niya. Tapos pangalawa, yung buo na talaga na video, yung buo na video na kung saan una ako nag-play ng video, sa katapusan, mahaba nga yung buong video na nireplay ko eh. Ando talaga, wala akong sinabi na aron dili sundugon. Ang sabi ko, aron dili sungagon. Pero sabi niya, binago. Kaya ako dyan, kasi hindi ko narinig yun. Di, bro. Tapaw-tapaw ka Bro, sa akin. ang sabi ko Kaya nga, ang bro, parinig ko doon, ikaw. tapos kanina, Nagmamaliit ka kasi, bro. wala rin Yan ang ako, totoo, bro. wala rin ako sinabi, wala rin ako sinabi. Kasi parang Sige. patutsada na lang yan sa mga nangyari patutsada na. Ang ginagawa yung patutsada na lang. Kasi hindi Okay, bro. matatapos. Pero sa ito. ngayon, Magpapala. Bro, pumasok ako ng yung parang sabi la formal. Aalisin ako ng normal, bro. Yes, Sige, go ahead. bro. Okay? So, sa lahat ng nakikinig ngayon, magandang gabi sa inyong lahat, no? At isa pa, sinsya na siguro kung may nasaktan dyan. At sana, unawaan ninyo na minsan talaga, hindi ko marinig kasi may sapawan. At sana, Jando, salamat at pinapasok mo ko dito sa live mo. Okay, it's a big opportunity na makidiskusyon sa inyong dalawa o tatlo dyan. Salamat. Kasi may natutunan tayo yung about sa tuli. Sana bro, wag mong i-delete to kasi hindi. may gagawin din ako dito. Salamat. Sige. Ayun lang. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, thank you sa iyo, Brother Jerwin. So, tandaan nyo kayo na wala akong sinabi na yung Genesis is hygienic reason. Wala akong sinabing ganun. Pero sabi niya explanation mo, bro. Kami na, pero sabi kami. Siya yung nag-iiba sa mga sinasabi mo. Sabi niya na sinabi ko raw hygienic reason yung Genesis. Tanong niya kasi, ba't ka nagpatuli ngayon? Reason hygienic. Sa Genesis, hindi hygienic yun. Sabi mo, hygienic eh. Okay, so dahil alas 12:11 na kay Brother Junre sa South Korea, sa atin alas 11:11. So ang ating doctrinal talakayan, Monday to from 6 p.m. to 11. Talagang nag-enjoy si Brother Junre kanina, kaya nakinig ko sa kwento ni doon ni Brother Aljan na tawang-tawa siya kay Magwayan kanina. No, sabi niya, wag kayo nakumano ka sa history. Tinanong siya, saan mo nabasa Basahin mo sa history. So, yun ang problema. Na-enjoy si Aljan kanina, sabi niya, natatawa ko. Sabi ni Aljan, gusto niyang makadebate si Magwayan. Sige, first time natin gagawin niya. Ate schedule yan. Aljan versus Magwayan. Pero sa ngayon, babay na tayo. So ating ibigay muna kay Brother Aljan sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Aljan. Ayan, Brother Jando. Sa antok talaga ako, pagod kasi bro. Tama naman kanina. Ayan, thank you so much mga kapatid dahil napakasaya ng talakayan, no? Umabot tayo ng mahigit 5 oras, Brother Jando. Nagtatanong yung mga viewers natin kung ilang oras na to. Ayan mga kapatid, maraming salamat at lagi po pinapala sa atin ni Brother Angel Santos. Tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. At bukas po mga kapatid, pupunta po kami dun sa kina Brother GC, no? At Miyerkules po yung libing niya po. Back to you, Brother Absent tayo bukas, Brother Aljan. Absent tayo bukas. Opo. Okay. At na may ibigay naman ngayon kay Brother John Ray naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother John Ray. Yes, Brother Jando. At nag-enjoy talaga ako doon kay Magwayan kaganina, no? Ang dami kong tanong na talagang ay, grabe. Siya na yung sumagot sa mga... Pag sumagot siya, i-deny niya. Di, pasok-pasok siya sa mga tanong ko sa kanya kaganina. Pasok-pasok siya. Hindi niya malaman kung ano talaga yung isasagot na sa akin eh. So, at least, nag-enjoy din ako kaganina talaga doon sa taong yun kahit anong explanation ko, parang ano sila para silang robot mga kapatid na kahit anong sabihin mo hindi nakakarinig kasi nakaprogram na sa utok sa kanila kung ano yung kasinungalingan na aral nila.
kahit katotohanan pa yan, hindi nila ma-absorb. Kasi para silang mga robot nga na nakaprogram na kung ano yung inilagay sa kanila na program, yun lang ang gagawin ng kanilang utak at kanilang sarili na paniniwalaan. So nakakaawa, no? Nakita niyo mga kaganina paano ko siya pinaliwanagan, paano ko pinapatanggap sa kanya ang katotohanan kasi yun ang utos no? Sabi nga ni Panginoong Kristo, know the truth because the truth will set you free. Et cognoscetis veritatis et veritas liberabit vos. Ang problema, kahit anong pagpatanggap natin sa katotohanan, iwas ng iwas. No, narinig nyo naman kanina, sagot siya ng sagot sa akin, puro positive yung sagot niya sa akin. Tapos pag tinanong ko na siya naman siya uli, yung mga sagot niya sa akin, i-rebat niya. Kasi ang nakaprogram sa utak niya kung ano yung turo nila. Kaya nakakaawa. So, panalangin natin at yun nga sabi ni San Pablo, magtiyaga sa pagtuturo. Kahit na matigas ang ulo nila, pagtiyagaan kasi hindi naman bastos O yung si Jerwin hindi rin bastos. Yun ang magandang kausap na kahit na matigas pa paniwalain, hindi naman din bastos. Hindi katulad nung sino yung Barjando, yung paborito mong dati na STE din, yung maraming libro? Maraming libro? Pangalan nun? Yung nakadebate ni Bro Wendell about sa Inquisition? Nakadebate ni? Bro Wendell sa Inquisition? Si Pacanya. Gilbert Pacanya. Si ano pa kanya? Bastos, nakaka-irita yun kausap. May pagkabastos yun. Hindi katulad ni Maglawin? Magwayin at saka ni at saka ni Jerwin, kahit ganon, kahit matigas, at least marunong rumispeto, no? At kahit na mali-mali, at least hindi naman bastos. Okay lang yun. Yun ang mga pagtsatsagaan natin. Kasi yung mga sinasagot natin sa kanila mga kapatid, no, kung mapapansin nyo, tinitingnan ko yung minor niya, huwag magwayin Kapag nasagot ko siya sa mga tanong niya na hindi niya alam, na siya dyan doon, natitigilan ba? O para sa nasa siya. So, indication yun mga kapatid na may something kontra na doon sa pananampalatayaan niya kahit na hindi pa niya tanggap pero hindi na makakatulog yun. So, yun lang ang habol natin doon. Nakapagtanim tayo ng kakaunting doubt sa pananampalatayaan niya. Malaking tulong yun. At sana nga matulungan siya ng Banal na Espiritu Santo na matanggap ang buong katotohanan. Kaya let's pray for them. No, let's pray for them kasi without the grace, without the grace of God, we cannot be saved. Yun ang sabi ni San Pablo. So yung grasya ng Diyos, maibigay sa kanila yun, siyempre sa pamamagitan natin mga panalangin mga kapatid. So maraming salamat sa pagsama sa mahabang oras na ito. Isipin nyo from 6 to 11 p.m. Dito sa akin 7 to 12 a.m. na. No? So talagang enjoy ako, nag-enjoy din si Barjando at kayo din na nakasurvive, nag-enjoy din. So ang lahat ng nangyari ay para sa ating ikatututo sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. God bless you tomorrow. At maganda yun rin tinatanggap niya yung mali niya bro.